Yung presidente niya ang may administrative power, lahat po ng power nasa kanya na. Pag ikaw po ay simple peg ka ng isang departamento, kapitan ka, mayor ka, pag may katiwalayan sa iyong nasasakupan, command responsibility. Kompleto ka sa budget, kompleto ka sa lahat ng tao, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam. Kayong mga pulis, alam niyo yan. Kayong mga station commander, alam niyo yan. Pag may ginawang anomalya ang mga membro na nasasakupan ninyo, ang station commander ang unang-unang naririnig. Tama po ba mga kapulisan? So bakit ngayon, hindi natin panagutin yung pinakamataas maraming nagbibideo na namumulo sa bansa natin? Wala kong iba kung hindi si Bongbong. Ako po, dating kapitan, naging kasihan, at ang lagi ko pinahawakang komite, peace and order. Sa Quezon City po, ako ang chairman ng peace and order. Ako po nagre-represent sa ating kapulisan, sa ating mga Bureau of Fire, sa Bureau of Trade, at ibang kakahiyan sa ating neighbors. Nakita naman natin nung pumunta siya sa ASEAN, hindi siya pinansin ni Trump. Napahiya pa siya sa mga ibang mga heads of state. So ano pang buka na iharap ng ating bansa sa pamumuno ni Marcos na siya na ngayon ang alam ng taong bayan na talagang kumupra ng 25 billion doon sa insertions ng 100 billion. Kumupra pa siya ng 56 billion magkasama sila ng kanyang pinsan. So, how can you, contest that? Paano mo sinungalingan yung mga statements na yan na yung nagsasalita ay insider? Ha? Kung magnanakaw kayo sa isang bangko, 5 kayong tao, ang isa nahuli sa pulis at nagsalita na, ang kasama ko si Marcos, siyang mastermind, ang kasama ko si Romualdez, ang kasama ko si Bersamin, ang kasama ko si Sandro Marcos. Di ba kayo maniniwala? Kasama siya doon sa pagnanakaw. Yung iba ba yan? Hindi nila sinisigaw na si Marcos ang responsable. Bakit? Kasi naghihintay sila itong mga gutom na mga akbayan, mga piklawan, gusto nila na makabalik sa pwesto. Pero sa panahon ni Duterte, na 0 sila. Kaya 8 diretso. So ngayon, pagkakataon nila, kunyari, nagpo-protesta sila against nakawan, pero hindi nila pinapababa yung namunong magnanakaw at klaseng kredibilidad mayroon itong mga ibang nagprotesta. Mayroon pang istorya na nagkabayaran doon sa Luneta. Ay, maraming nagsasalita Kaya ng mga nakausap namin. Ayaw nilang sabihin ang pangalan nila. Kasi, siyempre, takot kang alam mo itong gobyerno na ito masyadong sinusuppress ang karapatan ng taong bayan. Anong pangalan mo? I'm former Congressman Jig Paras. Jig Paras. Hindi mo ba ako kilala? Kailan ka ba naging jalista? guys, unti-unti nang dumami pa guys. Paparating na, papunta na sila ng EDSA Shrine. Galing nga ata ito sa EDSA People's Power Monument. Ayan guys.
At ang iba papunta doon. At ako'y pupunta din. Nandito na po ako sa EDSA People's Power Monument. Ang partisipasyon ng taong bayan kasama na ang mga sectoral representation. Mga kababayan, ang problema ng korupsyon ay epekto ng malalaking butas sa batas na nagpapatagas sa dugo at sustansya ng ating bansa na mayaman sa buwis pero nananatiling dukha dahil hinuhutbot ang fondong pampubliko ng mga sobrang kakapal ng mga ibaling. Hindi mo aayos sa demokrasya hanggat hindi na operahan at naiwawagsin ang mga tumor na ito, lalong-lalo na political dynasties na nagpapanatili ng politika ng pagpapatron at ng kultura ng ayuda. Kailangan po ng chemotherapy sa mga cancer cells na ito upang huwag nang kumalat at mag-metastasize pa. Kailangan natin ng umuugrang sistema kung saan hindi na kailangan magpalimos ng ayuda ang mga kababayan natin, lalong-lalo ng pinaka-nangangailangan ng mga serbisyong pampubliko. At ang pangalawang tanong, bakit dito sa EDSA tayo nagtungo at hindi sa Mendiola? Dahil ayaw po natin ng dahas at gulo. Tayo'y mga alagad ng demokrasya. Nananawagan tayo ng totohanang pagbabago. Pero sa mga mapayapang paraan, mag-usap-usap po tayo. Huwag tayong mag-away-away. Magkakapatid naman tayo. Sino ba ang hindi matatakot na magtungo sa Mendiola kung ang mga kasama mo doon ay mga taong nagtatakip ng mukha, nag-uudyok ng matinding galit at hinanakit, gumugulpi sa kapulisan, naninira ng traffic lights na wala namang kasalanan, nagtatapon ng Molotov cocktail para sunugin ang nakaharang na sasakyan, sa mga ibig manggulo upang manumbalik ang maladiktadurang klase ng pamamahala. Ito po ang mensahe namin. Ayaw po namin ng gobyernong pumapatay at nag-uutos sa kapulisan na pumatay sa ngalan ng hindi totoo, sa ngalan ng hindi totoo giyera kontra droga, katulad ng ginawa ng nakaraang administrasyon. Ayaw namin ng gobyerno walang paggalang sa batas. Hindi tayo naniniwala na masusubi ang kriminalidad sa ibang pandikit dito sa Pinoy Pandikit. Sa kriminal big paraan. Hindi tayo naniniwala sa pamumunong walang totoong paggalang sa demokrasya at pagpapahirap Dami pala sa dito, batas. guys. Ang haba. Hindi tayo naniniwala na pwedeng ayusin ang lipunan sa paraang madalian, lalo na sa paggamit ng kamay na bakal. Walang sibilisadong bansa ang maniniwala na ang solusyon sa adiksyon ay pagpuksa sa mga adik. Ang adiksyon, maging sa alak, sa droga, o sa sugal, lalo na po ang online gambling, na sana ay ideklarang iligal. Isang sakit po ang adiksyon, isang mental health disorder, bunga ng kawalan ng pag-asa dahil sa kawalan ng trabaho, sa kakulangan ng pagkain, ng edukasyon, ng kalusugan, ng disenteng pamamahay, ng malinis at ligtas na kapaligiran. Hindi tayo naniniwala na may dadaan ang pagdidisiplina sa pamamagitan ng pananakot, pagmumura at pagsupil sa mga karapatang pantao, at lalong hindi sa pamamagitan
ng pagpaslang. Kaya tayo naririto para buhayin ang diwang pinanindigan ng mga bayani at martir ng ating bayan. Lalo na ang bayaning ginugunita natin sa araw na ito ng November 30. Ang unang biktima ng EJK, si Kat Andres Bonifacio. Kung pwede lang magsalitang muli sa atin ang yumaong asawa ni Andres na si Oriang, baka marinig natin ang hiyaw ng inang bayan. Mga kapatid, babalik-balikan tayo ng mga multo ng kahapon kung hindi tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan. Wala tayong kinabukasang paroroonan kung tayo'y lilimot sa dugo, luha at pawis na binuwis ng mga nauna sa atin na nagpundara sa ating kalayaan at demokrasya. Kaya nga nagmarsa ang mga veterano ng EDSA noong 1986 at marami po sa kanila, kahit mahihina ng tuhod, kahit puti na ang buhok, narito pa rin sila. Pero ngayon, kasama ang mga anak at mga apo nila. Natatandaan ninyo, muntik na magsabu ang noon ng dalawang pwersa, mga kampi sa dictatorship at mga ibig magkulera. Kaya nawagan noon ng limaang kami ng sa mga taong bayan na sila'y tumakit na ilang pwersa ng kapayapaan upang ang pagdalat ng dugo ay maiwasan at papigilan. Kaya ibig natin ipaalala sa mga nakamuklok sa pwesto ngayon na ang gobyerno nila ninyo ay bunga ng diwa ng EDSA. Nais namin ipaalala sa Presidente mismo na siya'y sumumpa sa 1987 Constitution na bunga ng pagpupunyaling at panaulit sa kalayaan at demokrasya matapos ang mahabang pamuwat ng diktadura ng kanyang limaong ama. Sumumpa kayo. Sumumpa kayo sa isang konstitusyon na hindi perfecto, maraming defecto, pero demokratiko. Noon pa man, alam po namin na ang inyong unity, ang inyong pagsasanang pwersa noong 2022 ay hindi ito. Hindi naman lahat ng isang tamang ito. Kaya na, nasaan sila? Kung kami siya mainit? Ay, hindi ko na kumain nata sila. Mayroong maling pagkakasa. Kahit ang Panginoong Diyos minsan, sumilip na mula sa Kuha na kayo ng isa. Hindi kami sa ano, babay kami sa dami. Balik na ako labas, guys. Makabakulong tayo dyan. Ayaw ko na makipagsiksikan doon. Mahirap. Grabe, ang dami pa palang tao doon. Lalo na ng mga duha at tihado sa lipunan. Kaya, Ginoong Presidente, kahit malinaw na command responsibility ninyo ang karumal-dumal na pagkatay sa national budget na nauuwi pala sa pork barrel at naibubulsa ng kung sino-sino, dahil kayo na rin ang nagsabi sa inyong zona, mahiya naman kayo. Ang panawagan namin ay simple lang, magtrabaho naman kayo! Panindigan na ninyo ang sinimulan ninyo. Sinimulan na rin lang ninyo itong paglaban sa korupsyon. Patunayan ninyo na lulubos-lubusin ninyo sa pamamagitan ng totoong transparent na investigasyon
ng ICI na tunay na maghahabol sa mga kurakot sa paraang walang sinasanto saan man dahil Kaya pala kaunti lang doon sa shrine dahil nandito sa People's Power Monument. Ang dami. ng mga ebidensya. Susunod lang tayo sa rule of law. Pero bigyan naman natin ng ngipin ng batas at kaming mga mamamayan